Lelaserin ka ba sa mata? Panoorin mo ang video nito hanggang sa uli. Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Pero disclaimer lang po, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit nyo sa mata dahil mahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkos, ito ay para mas maintindihan nyo yung mga iba't ibang sakit nyo sa mata na na-diagnose na po sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong mga ophthalmologist ay ine-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin yung isa pang klase ng laser sa mata, ang YAG capsulotomy. Tara, let's discuss. Maraming klase ng laser procedure sa mata. At sa mga previous videos natin ay na-discuss na natin ang ilan sa mga ito, tulad ng panretinal photocoagulation at laser iridotomy. At isa pa sa mga laser procedures na ginagamit sa mata ay yung tinatawag na YAG capsulotomy. Ang YAG capsulotomy or mas tama sa tawag na ND-YAG laser posterior capsulotomy ay isa sa mga pinakakaraniwang laser procedures sa mata. Madalas itong ginagawa, mabilis lang, at kadalasan ay nagbibigay ng malaking ginhawa sa paningin ng pasyente. Pero kahit mukhang simple lang, mahalagang maintindihan kung bakit nga ba ito ginagawa, paano ito gumagana, kailan ito dapat gawin, at ano-ano nga ba yung mga posibleng komplikasyon kapag hindi ito nagawa ng tama. Ang YAG capsulotomy ay ginagawa sa mga pasyenteng sumailalim na sa cataract surgery. Ang katarata kasi or cataract ay ang pag-uulap or paglabo nung dapat ay malinaw na lente sa loob ng ating mga mata. Ito ay pwedeng mag-cause ng paglabo ng paningin na parang may nakaharang na ulap or usok dito. Pero hindi na natin yan i-discuss masyado dito dahil may video na akong nagawa about katarata. Para sa mas detalyadong discussion about dito, panoorin nyo na lang. Ang tanging paraan para makakitang muli ng malinaw mula sa katarata ay operasyon lamang, na kung saan ay tinatanggal yung namuting lente at pinapalitan ito ng artificial lens or intraocular lens. Pero ang natural nating lente sa loob ng mata ay may bahagi. Merong balat or capsule, may laman or cortex, at buto o nucleus. Sa operasyon sa katarata ay hindi lahat or buong lente ang tinatanggal. Ang tinatanggal lamang ay yung laman or cortex at buto or nucleus at sadyang iniiwan ang capsule ng lente. Dahil ito ang magiging lalagyan ng artificial lens pag nilagay ito sa loob ng mata. Kaya sa paglipas ng panahon, ang balat or capsule, dahil parte pa rin ito ng iyong natural na lente, ay pwede pa rin itong mag-ulap at mag-cause ng paglabo ng paningin. Kapag nangyari ito ay mag-uulap ang posterior capsule or likod na bahagi ng balat at ito yung tinatawag na posterior capsule opacification. Madalas inaakala ng mga pasyente na bumalik ang kanilang mga katarata. Pero sa totoo lang, hindi ito bagong katarata, kundi pag-uulap or opacification dun sa tinirang balat nung tinanggal ang natural na lente. Kadalasan, ang mga pasyenteng may PCO ay nagrereklamo ng unti-unting paglabo ng paningin ilang buwan o taon pagkatapos silang maoperahan sa katarata. Maaari silang makaranas ng pagkasilaw, hirap magbasa, pag-uulap ulit ng paningin, or parang nagkaroon ulit ng nakaharang na usok sa kanilang mga mata. Sa slit lamp examination ay kadalasan nakikita ng mga doktor or ophthalmologist ang itsura ng posterior capsule opacification. May video na rin ako nagawa about PCO para sa mas komprehensibong discussion about dito na pwede nyo na rin panoorin. Ang PCO ay hindi naman kailangan operahan or tanggalin ulit. Dahil manipis na lang yung balat na naiwan at natanggal na yung buong katarata nung siya'y naoperahan, ay hindi na ito kailangan operahan ulit at pwedeng gamitan na lang ng laser procedure. Dito pumapasok yung tinatawag na YAG capsulotomy, na kung saan gamit ang laser ay gagawa ito ng maliit na butas sa nag-ulap na posterior capsule
para makadaan ng maayos ang ilaw paloob ng mata at makakita muli ng malinaw. Pero hindi lahat ng PCO ay kailangan i-laser kagad. Ang pinakamahalagang indikasyon para sa YAG capsulotomy ay kung ang pasyente ay nagkaroon na ng paglabo ng paningin at naaapektuhan na nito ang kanyang pang-araw-araw na buhay. Kung malinaw pa naman ang paningin at hindi naman naaapektuhan ang pasyente, kahit may PCO ay hindi naman ito kailangan i-laser. Ginagawa lang ito kapag yung PCO ay nagkukos na ng sobrang labong paningin, matinding pagkasilaw, hirap na sa mga gawain tulad ng pagmamaneho, pagbabasa at iba pa, at naaapektuhan na ang kanilang araw-araw na gawain. Minsan ay ginagawa rin ito para mas makita natin ng maayos at malinaw yung retina sa loob ng mata na hinaharangan nung posterior capsule opacification. Ito ay para mas masuri natin yung mga ibang problema sa retina at mabigay yung tamang gamutan. Bago gawin ang YAG capsulotomy ay importante na nagkaroon muna ng komprehensibong eksaminasyon sa mata. Kailangan munang makatiyak na yung PCO ang talagang sanhi ng paglabo ng paningin at wala ng iba. Tulad ng macular degeneration, diabetic macular edema, glaucoma o problema sa optic nerve. Kailangan sukatin kung gaano kalinaw na lang ang nakikita or paningin ng pasyente. I-check din yung posisyon ng lente na nilagay after cataract surgery. Sinusukat din ang pressure sa loob ng mata at kung minsan ay may ginagawang mga procedure sa mata para malaman kung merong ibang sanhi ng paglabo ng paningin tulad ng macular edema or pamamaga sa macula. Mahalaga ito dahil ang YAG laser ay pwedeng magpalala ng pamamaga sa retina lalo na kung merong underlying cause na ito. Ang ND-YAG laser ay gumagana sa pamamagitan ng tinatawag na photodisruption. Hindi ito tulad ng ibang laser na sinisira or nagsusunog ng tissue sa mata. Sa halip ay naglalabas ito ng napakalakas pero napaka-ikling energy na bumubuo ng maliit na plasma na parang pagsabog sa eksaktong target nito. Ang shockwave na ito ang pumuputol or bumubutas sa posterior capsule. Dahil dito, epektibo ang YAG laser sa pagbutas ng posterior capsule. Pero kailangan ng tamang energy at tamang focus para dito. Dahil ang sobrang lakas at hindi tamang focus ay pwedeng mag-cause ng pagkasira ng ibang parte ng mata. Ang layunin ng YAG capsulotomy ay gumawa ng maliit na butas sa posterior capsule para makadaan ng maayos ang ilaw sa loob ng mata para mas makakita ng malinaw. Hindi kailangan ng sobrang malaking butas dahil pwedeng mahulog yung lente na nasa loob nito. Kadalasan, sapat na yung mga 3 to 4 millimeters na sukat. May mga iba't ibang technique sa paggawa ng butas, pwedeng pa-cross or pwedeng pabilog basta makadaan ng maayos yung ilaw. Sa mismong procedure ay pinapaupo lamang ang pasyente sa harap ng laser machine at nilalagyan ng pampamanhid ang matang ile-laser. Dahil may ididikit sa mata na special contact lens para mas makita ng malinaw ang posterior capsule. Napakahalaga ng kooperasyon ng pasyente. Kaya dapat na ipaliwanag muna na hindi sila dapat gumalaw at tumingin lamang ng diretsyo. Dahil konting paggalaw lamang nila ay pwedeng may matamaang ibang parte ng mata. Ilang segundo or ilang minuto lamang naman kadalasan tumatagal ang laser procedure na ito. Tulad ng ibang laser procedures, bagamat ligtas ito sa karamihan ng kaso, ay pwede pa rin magkaroon ng komplikasyon ang YAG laser capsulotomy. Isa sa pinakakaraniwang pwedeng mangyari ay ang pagtaas ng pressure sa loob ng mata pagkatapos ng procedure. Kaya napakahalagang nasusukat din ng pressure after gawin ang laser. Maaari rin magkaroon ng pamamaga sa loob ng mata. Kaya nagbibigay kami ng anti-inflammatory drops after ma-laser. May mga pasyente ding nagrereklamo na nakakita sila ng mga floaters after ng laser pero kadalasan ito ay pansamantala lamang. Mas bihira pero mas seryosong komplikasyon ay yung macular edema na nabanggit ko,
retinal tear o kaya ay retinal detachment. Lalo na sa mga high-risk patients tulad ng mga mataas ang grado sa mata at mga may dating problema na sa retina. Pwede ring magkaroon ng gasgas kapag natamaan yung artificial lens sa mata, lalo na kung namali ang focus sa loob nito. Dahil dito, napakahalaga ng tamang teknik at dapat may tamang indikasyon para gawin ito. Pagkatapos ng YAG capsulotomy ay madalas ay nagiging malinaw na ulit ang paningin ng pasyente mga ilang minuto hanggang ilang araw after ng procedure. Pinapayuhan na bumalik ang pasyente para sa follow-up para ma-check ng maayos kung tumaas ba yung pressure or nagkaroon ng ibang problema. Mahalaga rin na ipaalam sa mga pasyente na kapag nakaranas sila ng biglaang pagkalabo, biglaang madaming floaters, pagkakita ng mga flash ng ilaw or parang flash ng camera o kurtinang nakaharang sa kanilang mga paningin, ay bumalik sila at magpa-check up kagad sa kanilang mga ophthalmologists. Sa kabuuan, ang YAG laser capsulotomy ay safe, effective, at mahalagang procedure sa ophthalmology na kayang ibalik ang linaw ng paningin ng mga pasyenteng naoperahan na sa katarata. Ngunit tulad ng ibang mga medical procedures ay hindi dapat ito minamaliit. Sa tamang pasyente, tamang oras at tamang paraan, ang YAG capsulotomy ay nagbibigay ng mabilis at malaking benepisyo sa kalidad ng paningin at buhay ng pasyente. And that's it for today's video. Ngayon, alam mo na yung laser procedure na YAG capsulotomy. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions kayong topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.